Hello and welcome sa akin channel, S Reliance. And in today's video, ito yung part 2 nung Break It Down. But sa video na ito, ang pag-uusapan naman natin is yung kung ano ba yung naging reason or rason ko kung bakit yun yung napili ko na bilhin para buuhin. So, naintindihan ko kasi noon na kailangan mo pala ng purpose, which is sa lahat naman ng bagay kailangan alam mo yung purpose mo na magda-drive sa'yo in terms of sa katulad sa barel, purpose driven, di ba? In terms of training, pag nagbi-build ka, tsaka pag bumibili ka. Yan, kailangan alam mo na yung mindset and kailangan talaga alam mo kung saan, para saan yung purpose, kung bakit mo bibilihin yon, bakit mo siya bubuuhin. Tsaka magi-invest ka talaga ng oras, panahon, bago ka mag-invest dun ng pera na pinaghirapan mo. Unless marami ka talagang pera at tawag dito, matigas talaga yung ulo mo. May mga ganun kasi na personality na kahit sabihin mo sa kanila kung ayaw mong magkamali sila, matulad sila sa mga pagkakamaling nagawa mo, meron talagang mga tao na gustong matuto in a hard way. But hindi naman natin makokontrol yun. That's the thing na out of control natin pagdating sa ganung bagay. So, simulan na natin. Na-excite ako dito eh. So, ito nga pala yung binuo ko. Ito rin yung finiture ko dun sa Break It Down. Ayan. Ang naging purpose ko dito is for range purposes pag nagtitraining. At pangalawa, gusto kong bumuo ng AR na quality, at the same time magamit ko yung mga natutunan ko sa pagbibuild sa mga nakilala ko, sa mga kaibigan ko. Yan, sa mga research ko sa internet, sa Reddit. Yan, sabi ko paano kaya kung mag-take time ako sa pagbuo nito at gamitin ko lahat ng nalalaman ko para makapag-decide ako ng tama, ng reasonable, para dun sa price na hindi naman siya pangit, at the same time hindi naman siya mahal. Nung breakdown ko to, inabot siya ng almost 1200 ito. Pero kung wala pa yung sale, baka inabot ako ng kulang 2,000 dito sa build ko na to. So, umpisahan na natin. Tulad dun sa isa kong video, ang inuna ko yung muscle break. Ayan. So, ganun pa rin kung magbibigay ako ng currency, gagamit ako ng points or credits. Okay? Alright, let's start. So, ito yung una kong binili. Surefire Warcomp. Ito yung close time. So, sarado siya, para siyang para siyang A2 bird cage. Ayan. Bakit ito ba yung binili ko? Kaya ko ito binili kasi sinabi ko na 'di ba doon sa mga nauna kong video na kailangan, or para sa akin ang bibilin ko ay future proof. Na pagka nagkaroon ako ng pagkakataon is makakabitan ko na siya ng suppressor. Ayan. So, ito yung napili ko. Yan. Gawa siya ng Surefire. Kasi merong ibang mga brand, pero tinitignan ko kasi yung track record. Yung sino na ba yung gumamit nito, sino ba yung mga kilalang unit, sino ba yung mga bansa na military na gumamit nito. Kinukuha ko siyang factor eh. Isa siya sa kinukonsider ko kasi naniniwala ko na yung military, sila yung or sila yung pinaka maaasahan mo pagdating sa pagtetest, kasi ginagamit nila yung sa trabaho nila sa career. So kung nagwo-work yun sa kanila at happy sila dun sa sa serbisyo nung parts na yon or nung firearms na yon, siguro pwede na rin akong pwede na silang mag-vouch para doon. Ayun.
So, ang kinuha ko ay Surefire Close Time. Ayan. Ang sumunod naman, yung barrel. So, yung barrel na to, Hanson Profile Ballistic Advantage, Chromoly Vanadium. Tapos yung M4 feed ramp niya, nickel boron coated. So, mas smooth yung kanyang pagpasok nung bala, yung ng battery pagpasok dun sa tawag dito. Para pagpasok ng bala doon sa BCG. Tapos, isang factor pa dito is yung nakapinned. Kasi marami na akong nakita na nawala yung proper orientation nung gas block umikot. Hindi na siya nagsa-cycle. Para sa akin, since nakuha ko nga to ng mura lang, para sa Chromoly Vanadium, ayan, 1/7 twist, 10.3 inches. Happy naman ako dito at wala naman akong malfunction. So, ito yung nga yung gusto ko. Ang susunod natin ay yung handguard. Pagdating sa handguard na to, medyo nagdalawang isip ako nun eh. Bakit? Kasi meron din akong yun nga, tulad ng sabi ko, mas kinakatigan ko or nagiging bias ako pagdating dun sa mga meron ng track record. Kasi sino bang may ayaw nung subok na, 'di ba? Kahit na may presyo 'yan, kung nagsi-sale naman 'yan, katulad yung Geissele na MK16, minsan makakakuha ka nun pag Black Friday ng 187 or 189 credits. Ang presyo nun, pagka hindi siya nakasale, nasa 360 credits. So, napakalaki na nung off, di ba? So, bumagsak ako dito sa Expo Arms. The reason is, maganda naman yung finish niya. May 3 siyang screws. Tapos, yung M-lock niya, meron siya sa paikot eh. Meron siya sa sa 10, sa 1, sa 3 o'clock, sa 9 o'clock, meron siya sa 6 o'clock, meron siya sa 8, tsaka sa 4. So, kung maglalagay ka dito nung M-lock rail cover, pwede mo siyang mabalutan, hindi siya naka-offset. Yun ang nagandahan ako dito sa Expo Arms. Ayan. Ito guys, yung barrel ko, ulitin ko, katulad sa isa kong naunang video. 10.3. 10.3 yung barrel. So, dahil in the future, lalagyan ko to ng suppressor, mas maigsi ng 1 inch yung handguard ko dun sa barrel. Para hindi ako magka-problema. Kasi tutukod yung suppressor pagka nandito na yung yung handguard. So, ayun. Tapos, ito na yung aking backup iron sight. Ayan. Yung front and rear. Ito guys, lower 1/3. Kaya ko to binili kasi syempre, dapat ang bibilin ko folding. Pero since wala pa ako nung ganito, yung hindi siya natutupi, at alam ko naman yung konsepto ng lower 1/3 na kung saan, di ba meron sa atin yung mga emosyon ng mga tao sa atin, ba't ako bibili ng red dot? Ayoko niya kasi battery operated. Pag nasira, nang nasa gitna ka ng labanan or ng inkwentro, hindi mo na magagamit. So ito guys, yung setup nito, lower 1/3, yung dot niya nasa tuktok nung post, nung front post. So makikita mo pa rin yung pip sight sa likod, yung windage at saka yung elevation, yung front post dito sa loob ng ng housing ng red dot optic. So kita mo pa rin siya. Hindi siya absolute co-witness sa madaling salita.
Dun sa mga nalilito pa, mag-research kayo about sa absolute co-witness and lower one-third co-witness. Ayan. Para para ganahan naman kayong bumili ng red dot para sabihin nyo kasi, hindi, mag-ano na lang ako, mag-iron sight na lang ako kasi yung red dot nasisira, nawawalan ng battery. Pero guys, may ano yan, may disiplina para dyan. Dapat yung ganito mo, quality, tsaka yung battery, palitan mo, depende dun sa features. Yung lahat ng red dot ko, pinapalitan ko siya ng once in a year. Every new year, pinapalitan ko siya. So, kahit na yung ibang feature nung, katulad nung aim point ko, always on siya for 3 years. Pero, dahil mura nga lang yung bala, every new year, pinapalitan ko siya ng bago. So, yun yung routine ko. So, syempre, di ba, kailangan mo rin naman talagang i-maintain yung gamit mo eh. Hindi pwedeng gamit ka lang. Ngayon, kung gugustuhin mo na iron sight ka lang, ito naman ang masasabi ko. Pag nagkakaedad tayo, pumihina yung paningin natin. So, nagkakaroon tayo ng, tawag dito, ng chances na mahirapan tayong gamitin to. You know, nagtitake ka ng risk. So, balik tayo dito. Ang sunod kong binili, itong QD. Kasi bakit ako nag QD dito? Kasi mas gusto ko yung pwede siyang single point sling. Kabitan ng sling to eh. QD sling mount. Tapos meron siya dito. Pwede siyang single point, pwedeng dual. Bakit ba hindi, di ba? Kung alam ko naman yung konsepto kung paano yun nagwo-work eh, bakit hindi? Hindi naman ako it will not cost arm and leg. 'Di ba? Sabi nga nila. So balik tayo dito. Tung Holosun na ARO, bagong labas to noon. Siguro last year to lumabas sa SHOT Show eh. Guys, ito pala yung gusto kong sabihin kung bakit hindi ko nire-recommend yung mga pang airsoft na brand. Matagal ko tong hinanap eh. Saan ba yun? Ayan. So guys, itong Holosun, tsaka yung mga Vortex, pag tinignan mo sa manual nila, i-search nyo to. Yung vibration, equivalent to 1,000 G. So yun yung terms na ginagamit para para sa vibration amplitude. So yung real life na real world na vibration, tinitested talaga nila yung tolerance nung gamit nila, yung mount, pati yung locking system, kasi lahat yan proprietary yung locking system yan eh. So lahat yan may kinalaman sa physics, yung G-force to the peak acceleration an object experience while vibrating. Yung unit of measure na ginagamit niya ay gravitational force, G. So 1G equals to 9.8 meter. So ang ibig sabihin nun, yung tolerance neto dahil nakapasa siya dun sa 1,000 G gravitational force, ibig sabihin maasahan mo to na kahit tumabagsak or kahit na tumama to, hindi mawawala yung pagka-zero nito o yung pagka-sight in nun. So napakalaking puntos nun. Sa isang katulad sa ito yun eh, sa ARO, sa Holosun, sa Aimpoint, sa EOTech, makikita mo siya yung vibration amplitude. Yun ang titignan nyo lagi, vibration amplitude. Yung mga gawang pang airsoft, hindi yan pumasa doon kasi wala naman masyadong recoil yun eh. So hindi sila mag-i-invest para ipasa yung bagay na yon, yung product nila sa vibration amplitude test. Merong aparato na ginagamit doon para i-testing.
Yun ang ulitin ko ha, sa airsoft na concept, hindi kailangan pumasa yun. Kaya may mga version ng ARO, may mga version ng EOTech, may mga version ng Aimpoint Pro na mura kasi it's meant ito para sa airsoft. Okay, wag niyong pagkamalian. Yun yung number one na magpipil sa inyo. Wag na tayong lumayo dun sa loob na electronics nung pang airsoft. Dun pa lang sa bakal na ginamit tsaka dun sa test. I-research nyo yung vibration amplitude. Tsaka yung paano nila mini-measure yung vibration amplitude. Yan. Yung G-force. Yan guys. So balik tayo dito. So itong upper ko gawa siya ng Aero Precision. Ayan, Aero Precision siya. Binili ko to complete na, meron na siyang dust cover. Yung dust cover nito yung pangkaraniwan lang, yung mil spec. Pati yung tawag dito, forward assist. Guys, sa mga medyo gustong sumalungat sa agos diyan ng ilog kailangan natin guys ng forward assist. Marami kasi nagsasabi hindi mo naman kailangan yan eh. 'Di ba may paniniwala tayo na nandyan lang yan. Kapag kailangan mo, magagamit mo. Ang tulong nito, pag hindi siya pumasok masyado, hindi siya nag-battery, pwede mo siyang itap para pumasok yung bolt dun sa M4 feed ramp. Guys, isang buhay na patunay na nagamit to. I-research nyo si Kyle Rittenhouse. Ayan. Kung wala yung MNP niya, kung walang ganito, baka siya yung na disgrasya. Kyle Rittenhouse. Ayan, nagamit niya to. Itong forward assist. So, balik tayo dito. Yung lower ko naman, rifle supply. Mura lang ang kuha ko dito. 49 credits. Nakita ko kasi ito nakasale eh. Tapos ang concept ko dito, made in California. So sa California siya, sa Huntington Beach, California. Saan ka pa, di ba? California made yung lower ko. Pero siya, kung titignan mo siya, tawag dito, mil spec. Wala namang para siyang ordinaryo lang. Ayan, maganda naman yung niya, yung tolerance niya. Hindi naman siya umaalog. Ayan. Tapos itong tawag dito, yung ano man tawag sa sa parts na to, nakalimutan ko na. Takedown pin. Tong dalawang takedown pin na to ng Noveski, mas mura kasi siya ng bahagya dun sa Geissele. Yung parang textured siya. So 14 lang yata to, nasa 11, mga 11 credits lang. So bakit hindi, di ba? Naka Noveski ka, may cross, yung parang logo ng Independent. Sa mga nag-i-skateboard diyan alam nila yon, yung logo ng Independent. Ayan. Tapos ito textured ng Geissele, yung magazine release button. Bakit ito? Kasi mas siya tawag dito, dahil nga textured, mas masarap siyang hawakan. Para sa price na hindi mo naman ikahihirap, extra features na hindi naman mahal, bakit hindi? Tapos ito pala, nagkamali ako sa una kong video, hindi pala to gawa ng Magpul. Aero Precision Pro pala to, yung ambi nila. So nakuha ko lang to ng 34 credits yata to, mga 33 credits yan. Maganda siya. Tapos itong lower LPK ko dito, yan, CMC. Pwera nga dun sa magazine release button na Geissele at Noveski na takedown pin. Pagdating naman dito sa trigger, super dynamic combat siya. Hindi kasi ako guys
Hindi ako proponent ng mga magagaan na trigger na ang pinakang baseline ko sa trigger 4.5. Hindi ako nagti 3.5, ayoko kasi yung ang magaan nga yung ano guys parang ano to tawag dito give and take. Magaan nga yung pagkalabit mo. Ang problema naman nagsa-sacrifice naman yung reset. So kasi ano yan physics yan kung i-reduce mo yung tension ng spring, madali mo siya makakalabit, at the same time mahina naman yung pagbalik niya para mag-reset. So ayoko nun. So napansin ko yon nung nagmi-mix and match ako ng mga trigger. May CMC flat trigger ako na hindi ko ginagamit, nakatenga lang. Tapos ito nga, yung nakagamit ako nito, yung SDE naman. Sabi ko, ang ganda nung SDE, yung sa kaibigan ko. Sa isa naming kagrupo sa Washington Pinoy. Yan. Shout out sa'yo, Bro Jason Karandang. Yan, yung Mark 80 niya tawag dito. Naka SDE. Super Dynamic Enhance. Magaan yung kanya. Ito naman, SDC Combat. So, ang purpose driven ko naman dito, kasi meron na akong mga curve. Gusto ko namang masubukan yung flat. Para ano ko lang, tawag dito, why not, 'di ba? Para dun sa price na available na naka-sale na dating 245 credits, naging 124 credits na lang dahil nga sa Black Friday sale. Ay hindi, ano pala? 4th of July sale last year. Bakit hindi? 'Di ba? Ba't naman hindi? 'Di ba? Tapos itong Reptilia, to guys, nakita nyo, reduce yung angle niya, di ba? Kasi, meron namang mga, tawag dito, gusto naman nila yung K2 ng Magpul. Ang problema ko naman sa Magpul na K2, masyado naman siya mataba para sa kamay ko. Kasi ang kamay ko, mahaba yung daliri ko. Ayan. Ayan, mahaba yung daliri ko. So, para sa akin, hindi ako komportable dun Tsaka nung binili ko yun, yung K2 ko, may K2 rin ako pero hindi ko ginagamit nakatago. Actually guys, gagawa rin ako ng video, marami akong extra na furniture, mga buttstock, AR grip, angle forward grip, vertical forward grip. Kasi hindi ko pa alam nun kung ano yung purpose ko Isa pa rin yun na kaya importante talaga na alam mo yung purpose mo. At na wag ka magpapadala sa peer pressure. Yung pressure ng mga kaibigan, kailangan ganito yung bili mo. Di, yan tayo. Kasi kung ang purpose nila iba rin yung sayo So hanapin mo yung makakapagpasaya sa'yo, yung build na gusto mo, or yung bibilin mo na pistol, or na AR. Diba? Hanapin mo muna yung kung ano yung purpose nga. Tapos saka mo tignan kung magkano yung kailangan mo or yung willingness mo na gumastos para doon. Yung resources mo, doon na papasok yung doon na papasok yung budget. Alamin mo muna yung purpose mo. Tapos tignan mo kung pasok sa budget mo. Kung hindi pasok sa budget mo, saka dun magkakaroon ng elimination dun sa mga kung bakit ganun yung bibili mo, hindi mo na siya mabibili. So, hahanap ka ng alternative. So, yun guys. Pagdating naman sa charging handle, nabili ko kasi to parang 54 credits Napakahirap tanggihan. Knowing na, nung binuo ko to, bibili ako ng tig to 25 plus tax na mil spec. Tapos ito para 55. Konti na lang idadagdag ko, naka-Geissele na ako. Tapos ito pang Geissele na super duty. Ano siya, para siya pagka naka-suppress ka, tawag dito, nililihis niya yung blowback yung usok nung bala. So hindi siya sa mukha mo tumatama. Sa gilid, sa ilalim. So another feature pa rin 'yun, 'di ba? So walang reason para tipirin ko yung sarili ko sa konting
ipambibili ko, merong purpose kasi nga kung magsosuppress ako, future proof pa rin, 'di ba? Tapos ito nga yung ano, yung end plate ko gawa siya ng Arma spec. Ayan, meron siyang QD rin dito, QD socket. Tapos yung kung bakit ako naglagay dito, kasi gusto ko pwede kong lagyan ng sling dito, dito, na nakaangat, or dito. So, meron akong option. Tsaka mura lang ko ako dito, parang 10 credits lang. Pero yung ano tawag dito, yung regular na castle nut, no, end plate, yung regular end plate. Ano siya tawag dito? Nasa 6 credits or 8 credits. So, konti na lang ito na Arma spec. Tapos ito namang castle nut, gawa siya ng WMD. So, diamond like coated siya. Hindi siya manganese phosphate. Ang pinakaiba nga niya sa presyo kung ba't ito yung napili ko, kasi yung manganese phosphate, tig pa 5 bucks or 5 credits. Tapos ito naman, 10 credits. So, konti na lang. Tapos ito namang ano ko, 55 credits to. Itong buffer tube, yung spring, tsaka yung H3 na 5.4 ounce ang bigat, yung buffer. Ayan. So, alam nyo na, wala namang special dito. Hindi naman ito yung maritime. Pag sinabing maritime, may mga butas-butas dito eh. So, hindi to para doon. Hindi siya katulad nung isa kong binuo. Kasi, bawat AR na binuo ko or na binili ko, meron siyang particular na purpose. Hindi siya one size fits all sa pangangailangan ko. So, dun kasi nagsisimula yung purpose ko. Kaya nga purpose driven yung ginagawa ko. Yung sa training, sa paano bumili ng barel. Because, hindi ako bibili ng barel para lang masabing meron ako. Gusto ko magkaroon ng justification yung ginagastos ko, yung ini-invest ko. Dun sa point na hindi ako pagtatawanan ng ibang tao. 'Di ba? Yung magiging reasonable. 'Di ba? Yung maiintindihan. Kasi mahirap noon na parang yun nga, parang ikaw lang nakakaintindi nung kalagayan mo. For me, kung ganun yung mangyari sa iyo, kung ganun yung mangyari sa iyo, well, tawag dito, good for you. 'Di ba? Pero kasi nga magkakaiba tayo ng taste, magkakaiba tayo ng knowledge, magkakaiba tayo ng idea. Tulad dun sa naging usapan namin last time ni Jason of Tactical Adobo, na mas na-appreciate mo yung isang bagay depende sa kung anong pagkakaintindi mo or gaano ka knowledgeable dun sa bagay na tinutukoy mo or tinutumbok mo. Teka lang guys, inom na ako. Ayan, so ito na yung buttstock. Itong buttstock naman na to, slimline. Tsaka hindi siya tawag dito yung locking lever niya dito para sa adjustment, nasa loob, nasa gilid. Hindi siya basta-basta magi-snag, snag free. Tapos meron siyang, kung nakikita nyo, may contour siya dito. Ayan. So, yun guys, sana guys nagets nyo kung ano yung purpose ko kung bakit ko to binili. Lahat to, I think, justifiable sa presyo, tsaka dun sa ginawa ko na yung ginawa kong decision. Kung siguro meron sa inyo na dapat ganito yung binili mo, yung mas maganda dyan. Ulitin ko guys sa simula, di ba sinabi ko, gusto kong bumuo ng AR base dun sa kung gaano ba yung yung kaya kong tipirin na hindi magsasacrifice yung quality. Yun ang gusto kong gawin dito. Yun ang tema nito. Dun sa experience ko sa pag-build ko ng AR, sa tawag dito, pagre-research ko, pag-look up ko sa mga online store ng parts, sa pagkakaintindi ko. Ayan. So, happy naman ako.
I think reasonable to. And I hope guys na may napulot kayong aral dito. Ulitin ko, dapat purpose driven, and sana maging ano ba tawag dito, justifiable lahat ng gagawin nyo sa baril nyo. Kailangan maintindihan nyo kung bakit yun yung gusto mo, bakit yun ang ilalagay mo, di ba? Hindi meron siguro for aesthetic, okay lang yun, pero wag naman yung buong AR na bino mo is for aesthetic lang. Hindi mo na talaga alam kung bakit, parang about sa kulay. Ito guys, yung yung about sa kulay, yung mga anodized na red, blue, anodized green. Ang reason nun kung bakit yung baduy siya sa WAC. Dahil yung mga naglabasan na pang airsoft dati, merong brand dati, hindi ko lang alam kung ano yung pangalan eh. Yung mga tawag dito, yung mga kulay pula na nitride na made in China na gimmick. Kaya attractive siya. Kasi for gimmick lang yun, kaya pula, green. So nangangahulugan yun na low quality yun. Kasi tawag dito flashy. Just to make it flashy. So yun guys, hindi sa akin galing yung konsepto na yun ha. Hindi sa akin galing yung idea na ibabast yung build mo or yung binili mo or iro-roast. Ang ginagamit ng AR world or AR-15 community sa mga forum ay roast my build or bust out my build. So yun ang kadalasan na it's a telltales na hindi ka pa na inexperience ka pang builder or shooter. Kasi nakita niyo na ba na si BCM meron siyang nitrided na pula or blue or gold, 'di ba? Sa meron sila sa BCG, pero iba naman kasi yun eh, titanium na nitride yun eh, kaya gold. Pero in terms of aesthetic, yung mga HK, Daniel Defense, Spikes Tactical, Midwest Industries, Colt, Son of Liberty Gunworks, hindi sila gagawa niyan. So, yun guys, huwag kayong magagalit sa akin hindi sa akin galing yun. Maganda nun mag-research din kayo, Reddit, Quora, tapos yung mag-join kayo sa mga page ng AR-15 builders sa Facebook. Yan, mag-research din kayo sa YouTube. Yan, readily available naman yan guys eh. Ngayon, sasabihin nyo, kung yan pa rin yung gusto nyo, ang punto kasi may nabasa ko eh. Hindi kasi natin pwedeng sabihin dun sa mga makakita niya na maging nice sila sa'yo. Maaring pagtawanan ka nila pag nakatalikod ka. 'Di ba? But ikaw pa rin magdadala nun. Tulad ng walang iniwan niya na nasa Gold's Gym ka, 'di ba? O may mga mamahaling gym din sa Pilipinas, mga life fitness. 'Di ba? Naka-life fitness ka oh. Todo forma ka tapos ang gamit mo namang sapatos yung safety shoes. 'Di ba? May binabagayan kasi yan eh. Pwede naman lahat naman pwede natin gawin eh. Pwede naman sa formal magrakista ka. Sa kasal magrakista ka, ikaw lang nakarakista. Nasa iyo yan. Pero kapag may sinabi sa iyo yung ibang tao, huwag kang magsasama ng loob, 'di ba? Kasi kaya nga 'di ba react accordingly. At lahat ng bagay mayroong proper na proper place, proper time. Ayan. So, ayun lang guys. Sana guys tawag dito. Nakapag-share ako sa inyo ng tawag dito ng na makakatulong sa inyo pag nag-build kayo or bumili kayo or nag-build kayo ng loadout nyo, ng war belt nyo, ng sabag nyo pag namili kayo. Yun. Okay guys, see ya. See you next time. Bye.